So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, malamang aware na po ang karamihan sa atin dito. Nakahapon nga po, nag-file ng 19 counts of cyber libel na kaso itong si Vic Soto kay Daryl Yap. Okay. So, ito may update tayo dito. Kasi mga kababayan, alam nyo, ako po talaga, nagugulat po talaga ako sa mga inaakto ni Daryl Yap. Kasi ito napaka-normal po talaga na kapag ikaw po ay na-filean ng kaso, lalong-lalo na kapag cyber libel, dapat po tahimik ka na lang, 'di ba? Malamang 'di ba kasi ayan po ang madalas na advice ng abogado eh. Kung may abogado nga si Daryl Yap, 'di ba? Tahimik ka muna, huwag ka maingay, baka madagdagan yung kaso mo. Ganon. Ganon po yung normal. Yun nga lang, nung nakita ko nga po yung Facebook ni Daryl Yap, nag-iingay pa rin po siya doon. At alam niyo kung ako nung nakakatawa dito, 'di ba? Tinanggap niya po yung advice ng abogado po ni Kibuloy na si Mark Tolentino. So alam niyo kung ano napaka-ironic dito? Talaga? Tatanggap ka ng advice sa isang abogado ng isang rapist? 'Di ba? Na si Kibuloy? Eh, eh. Hindi, medyo okay na sana eh, kung ano eh. Medyo okay na sana. Yun nga lang, nung binasa ko po yung advice ni Mark Tolentino, sobrang BS. Okay, so para makuha natin yung punto do'n, so balikan muna natin yung mga na-file na kaso kay Daryl Yap 'no. So ito kahapon 'to, eh. Okay, Vic Soto files 19 counts of cyber libel versus Director Daryl Yap. Okay, so 19 counts, 'di ba? So veteran actor and noontime show host Vic Soto on Thursday, kahapon, filed 19 counts of cyber libel against Daryl Yap, the filmmaker of the upcoming controversial movie about nga po kay Pepsi Paloma. Kay Soto arrived at the Muntinlupa Regional Trial Court with wife Pauline Luna. Actually, nakakuha ako ng invitation dito para i-cover nga ito kanina or kahapon sa Muntinlupa RTC. Yun nga lang di po ako nakapunta kasi nga po piyesta po ng Quiapo Church, 'di ba? Kaya mas pinili kong pumunta ng simbahan kaysa pumunta dito. Okay. Kaya nga wala akong content kahapon, 'di ba? So ngayon mga kababayan, no, nung hinalungkot ko nga po itong kaso nga po ni Daryl Yap. So makikita natin dito no, ito nga po ay paglabag sa cybercrime law. So Republic Act number 10175. Okay. Alam niyo kung ano napaka-ironic dito? Ang nagsulat din po ng batas na 'to, ang isa sa mga nagsulat ng batas na 'to, si Tito Soto. Kapatid po ni Vic Soto. O ayan baka sabihin na naman diyan ng mga bobong follower ni Daryl Yap tsaka ng mga DDS diyan na ano, na pinagplanuhan ito, hindi, kasi baka ayun ang sabihin ng mga bobong DDS, eh. Kasi yung nag-akda po, yung isa sa mga nag-akda ng cybercrime law sa Pilipinas, yung kapatid nga po ni Vic Soto na si Tito Soto. Okay. So alam niyo kung anong napaka-interesting dito? Yung penalty. Okay. So yung penalty mga kababayan any person found guilty of any of the punishable acts enumerated in Section 4A and Section 4B of this act shall be punished with imprisonment of prison mayor or a fine of at least 200,000 pesos. So dalawa po yung pwedeng kahantungan nga po ni Daryl Yap dito. Hindi, actually tatlo. Tatlo pala. So makukulong siya, 'di ba? Or magbabayad lang siya or mag-a-apologize siya kung patatawarin po siya ni Vic Soto. Kasi ito yung nakalagay eh. So merong pagkakakulong. So prison mayor, 'di ba? So ano ba 'yung prison mayor? So prison mayor mga kababayan, no? In the Philippines, prison mayor is penalty of imprisonment that range from 6 years and 1 day to 12 years. So in minimum, mga kababayan, 6 na taon po makukulong si Daryl Yap or magbabayad siya depende sa desisyon. Ang problema nga po dito mga kababayan, 19 counts. So yung makakakulong nga po dito ni Daryl Yap, depende po kung ilang counts po siya magigilty. So ako naman naniniwala naman ako, no? Kung hindi makikipag-settle po si Big Soto,
Diyan po sa 19 counts po na 'yan, meron pong lulusot diyan kahit isa. Naniniwala po ako do'n, okey? So 'yan, so mag-sorry ka na lang, gano'n na lang, 'di ba? Oh, tapos bukod pa diyan meron pang 30 million damage, 'di ba? Big Soto sues Daryl Yap over 30 million damages. Matindi, okey. So ngayon mga kababayan 'no, baka sabihin na naman po kasi ng mga bobong DDS dito, kasi si Daryl Yap DDS 'yan, eh, na ito yung sinasabi ko nga kahapon, eh, sa huli kong content tungkol dito, na bakit daw dinemanda, eh, hindi pa naman daw po showing yung pelikula. So unang mga kababayan, ang reason po ng demanda po ni Vic Soto kay Daryl Yap is yung teaser or yung trailer, 'di ba? Maging, pro Soto or anti-Soto man yung mismong pelikula ni Daryl Yap about kay Pepsi Paloma, hindi naman po ayun ang kinasuhan, eh. Ang kinasuhan po dito is yung ano, yung trailer mismo or yung teaser. Kasi Diyos ko naman, napaka-common sense naman nun, 'di ba? Libelous po talaga yung teaser. Yun nga lang ang problema nga dito ni Daryl Yap, ang ingay-ingay pa. So, actually ang dami niya pang post sa Facebook, eh. So, ito, so ito yung isa. Ito yung isa sa mga post ni Daryl Yap, 'di ba? Okey, napakalinaw naman ng teaser, 'di ba? Maging ang caption nito, "Nagsampa, inurong, lumaban, bumawi, bakit?" Ito, pinost niya 'to pagkatapos niya ma-filean ng kaso. So, nilalaban niya pa kasi alam mo 'pag mga ganyang klaseng mga statement, teka lang, 'di ko pala napakita. Ito pala, 'yan, ito, 'yan. Sorry. Hindi ko napakita. So, ito pala 'yon. So, alam niyo kasi mga kababayan, 'pag may mga ganyang kaso ka na, aasarin ka lang dito, eh. 'Di ba, anong sagot natin dito? Sa korte ka na lang magpaliwanag. Hindi nga, 'di ba? Gano'n 'yun, eh. Oh. So, alam niyo kung anong nakakatuwa dito? Meron pa siyang sinasabi dito, eh. Okey. Sino bang nagsabi na ang tinutukoy ng title ng pelikula kong 'di ba, yung The Rapist of Pepsi Paloma daw po, ay ang kliyente mo, 'di ba? So, kayo lang daw. Kasi nga po mga kababayan 'no, ito yung palusot, eh, Big Soto legal team has strongly denied accusations made in the teaser for the movie. Okey. So, ngayon kasi ang palusot dito ni Daryl Yap, 'di ba? Sino ti 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 sabi niya si Daryl Yap mismo magsabi nito, Sino ba nagsasabi na tinutukoy ko sa movie na ang rapist daw po is si Vic Soto? Teka lang, ano ba nakalagay sa trailer? Sa movie hindi pa natin alam, oo, pero sa trailer mo, tinumbok mo na si Vic Soto. So dun ka may kaso. Klabo mo rin Daryl Yap, eh. Tapos bukod dito mga kababayan, ito pa, may post na naman siya, sabi ko sa inyo, eh. So ito baka dito kasi alam naman po natin na si Vic Soto ngayon talagang ano, eh, totally pissed kay Daryl Yap. Eh, dito sa post ni Daryl Yap baka madagdagan pa siya ng kaso dito, eh, 'di ba? Normal po 'no, sa normal na abogado ang i-a-advice kay Daryl Yap, 'wag ka na maingay, 'di ba? 'Wag ka na magsalita tungkol sa kaso, gano'n dapat, 'di ba? Ewan ko ba, 'di ba? Eh, ang problema ngayon dito hindi siya matulungan ng Viva dito, 'di ba? Kasi hindi po under sa Viva yung pelikula. So ngayon 'no, ito na naman yung post ni Daryl Yap, oh, 'di ba? Oo daw, meron siyang oo, 'yan. Ito raw yung ibig sabihin ng ano, eh, ng teaser, eh. Ito yung palusot ni Daryl Yap, eh. Oh, ito mga kababayan, ito po ang ibig sabihin ng teaser para ano, para maintindihan niyo na. Oh, 'di ba? Sabi dito, oh, kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo, walang may monopolyo sa katarungan, lalong-lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli katotohanan lang bla, 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 bla. So sabi dito, ito yung malupit, okey. Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot nasa litrato. So ano ba yung nasa litrato? Oo. Basta yan, ayan, ito yung ano, ito yung logic ng post ni Daryl Yap, eh, gets naman natin, eh. So, oo lagi ang sagot. Ayun, 'di ba? Sabi dito,
O inurong ba ni Pepsi ang asunto? Oo. Hindi ba napatunayan ng akusasyon ni Pepsi ang sagot sa litrato? Oo. O biglang bawi eh. Ngayon, yung sinasabi mong laban o bawi, ikaw yun. Ikaw yung laban o bawi. Eh sa teaser mo, ang sabi mo, 'di ba, na kasi ayun ang malinaw sa teaser eh, sa trailer eh, 'di ba? Eh, inano ka ba ni ano, ni Big Soto? Oo, 'di ba? So, pambibintang 'yun. Eh, hindi naman nakalagay sa trailer mo itong mga binabanggit mo dito eh. Oh, so sabi pa dito, continue pa natin, sabi pa dito, pero nagsampa ba ng kasong rape si Pepsi Paloma laban kay Big Soto? Ang sagot, oo. So sabi dito, nagsisinungaling ba ang teaser? Ang sagot daw ay wala sa litrato. So, ibig sabihin nun, yung teaser daw po ni Daryl Yap, totoo daw yun. Ayun ang pinapalabas niya. 'Di ba? Ito ay nasa maraming lathain, ito ay nasa mga naburang video, ito ay mga nasa lumang dyaryo. Okay. Una mga kababayan, 'di ba? Kung yung dyaryo lang naman po na na pinagkuhanan po ni Daryl Yap ng impormasyon ay tabloid, eh sasabit ka dito. Alam mo naman yung tabloid, ano rin yan. Exaggerated din yung tabloid eh, especially nung 1980s. Oh, so, ewan ko sa'yo, Daryl Yap, no? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko. Okay. So ngayon, ito pa, tignan niyo may post na naman siya dito. Bawal judgmental. Tapos, shinare niya yung ano, yung post ni Mark Tolentino na abogado po ng rapist na si Kibuloy. Okay, sabi ngayon ng mga follower ni Kibuloy na nagko-comment po sa mga video po natin na bakit ko raw po pinagbibintangan na si Kibuloy daw po is ganon, manggagahasa. Eh hindi pa naman daw po nadesisyonan ng korte. Eh mga kababayan, sobrang basic nun, 'di ba? Kung isang kaso lang po 'yan, sasabihin ko 'yan na allegedly o 'di ba, or may kaso lang. Yun nga lang po mga kababayan, sangkatutak po kasi ang nagrereklamo kay Kibuloy. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Lagpas 10, 'di ba? Lagpas hindi lang siguro lagpas 10 eh. Baka lagpas 20 pa eh. Kasi meron din po siyang kaso, same sa Amerika. So hindi normal 'yun. At ako naniniwala ako mga kababayan, sa dinami-dami po ng kaso ni Kibuloy, meron po diyang magigilty na isa. At tandaan po natin na yung kaso rin po ni Kibuloy ay umakyat na po sa korte. So ibig sabihin meron probable cause. 'Di ba kaya yung sinasabi ninyo na ano, na innocent until proven guilty? Sa iba 'yon. Kung yung kaso mo isa, dalawa, gano'n. Pero 'pag gano'n kadami, tapos nung pagpasok do'n sa bahay ni Kibuloy, may mga kwarto ng mga bata do'n. Tapos merong daan papunta sa kwarto niya, eh, iba 'yun. Iba iba po si Kibuloy. Oh. So alam niyo kung ano nakakatawa dito, sa dinami-dami ng abogadong puwedeng, tanggapin ng advice ni Daryl Yap, do'n pa talaga sa abogado ni Kibuloy. Oh. So anong sabi dito ni Mark Tolentino 'no, tingnan niyo sabi ni Mark Tolentino dito, oh. So, bawal judgmental, may legal view, o may legal view pa siya nilalaman. Oh, 'di ba sabi dito 'no, "This news is fake and inaccurate. The order of the court is to require Daryl Yap to submit answer and return within 5 days." So, ito nga po yung sa subpoena, 'di ba? Kasi natural yun, eh. May kaso, kailangan mong sumagot, 'di ba? Walang order ang court na i-take down ang teaser or any materials for the film, okay? Big Soto has a right to privacy but it's not absolute, okay? So, parang si Kibuloy, 'di ba? Alam niyo nakakatawa 'to, eh. Oh, ngayon, sige basahin muna natin. Sabi dito, "The Supreme Court emphasized that freedom of speech and expression, including film production, is a fundamental right under the 1987 Constitution." Oh, okay? A motion picture are recognized as a significant medium of communication and expression
and other commercial nature does not diminish its right. Ang problema nga mga kababayan, kung babasahin niyo po yung cybercrime law, nakalagay rin po dito na kahit po pelikula, pasok po sa cybercrime. O, di ba? O. So, ngayon sabi pa dito ni ano, while Big Soto claim a right to privacy, this right is not absolute. Yan na naman eh. Especially for public figure like Bossing Big Soto. Well, mga kababayan, ganito yung point dito. Hindi kasi pwedeng sabihin ni Mark Tolentino, ako baka sabihin nyo, nagmamarunong ako kasi abogado to si Mark Tolentino, yun nga lang bobong abogado to eh. So ang point ko dito mga kababayan, hindi naman kasi pwede na sabihin na absolute yang tungkol po dyan sa pag-file nga po ni Big Soto ng cybercrime because of si Big Soto nga daw po ay isang celebrity. Di ba? So in the first place mga kababayan, merong bintang na nangyari. Merong pangbibintang. Merong paninirang nangyari sa teaser. Oh, hindi pwede mong ilusot dito na hindi naman absolute yan kasi nga celebrity si Big Soto. Hindi ganun yun. Ang tanong dito, pag ikaw ba napanood mo yung teaser ni Daryl Yap, ano ang unang papasok sa utak mo? Ito ba ay ito ba ay teaser lamang o merong halong pambibintang at paninira? Oh. Kayo masyado niyo binabanggit yung absolute diyan kay Big Soto. Eh samantalang kay Kibuloy ganyan din kayo eh. O di ba? Di ba kayo rin naman kapag binabatikos namin si Kibuloy, galit na galit kayo? Well, hindi rin absolute si Kibuloy. O, di ba? Ganun lang ka-basic yun. So, actually, mga kababayan, no, kung marami akong nakitang mga abogado na worst, sa totoo lang. Pero ang pinaka-worst talaga na abogado na nakita ko po talaga, ito si Mark Tolentino. Oh, di ba no? While Big Soto claim a public figure right to privacy is narrower, particularly regarding their public actions. So, ito na naman, di ba? No, so yung movie nga daw ni ni Daryl Yap about kay Pepsi Paloma did not constitute and ito bobo talaga to eh. O ang movie daw po ni Daryl Yap ay did not constitute an unreasonable intrusion into Big Soto privacy. The production of the movie of Pepsi Paloma should continue provided it will not explore Big Soto private life or intimate details without his consent. Mga kababayan, hindi po movie ang pinag-uusapan natin dito kundi yung teaser. Bobo ka talaga, Mark Tolentino. Bobo ka talaga. Sabi ko sa inyo eh. Ito yung mga palusot nila eh. Hindi nyo pa napapanood yung pelikula, dinimanda nyo na. Hindi nga yung pelikula dinimanda eh. Yung teaser eh. O kung maayos yung teaser ninyo, o ito mga kababayan alam na po ni Vic Soto sa simula pa lang. 'Di ba? Kasi last year pa lang pinopromote ni Daryl Yap yan eh. Sa simula pa lang mga kababayan, alam na po ni Vic Soto na gagawin ni Daryl Yap yung pelikula na yan. Pero tumahimik siya last year. Kailan lang ba nag-ingay si Vic Soto? Nung lumabas yung teaser. Kasi yung teaser po yung libelous. Diyos ko, sobrang basic. Hindi maintindihan. Ano ko ba? So yun mga ka-streetwise. No? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagtanggap nga po ng advice ni Daryl Yap dito nga po sa abogado ni Kibuloy. So sa tingin nyo ba napaka-ironic nun? 'Di ba sa dinami-dami ng advice na pwede mong kuhanan sa isang abogado, doon pa talaga sa pinakasikat na mapang-abusong si Kibuloy. O 'di ba? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.